Shoutout muna kay Placido Pilosopo. Ayan. Marami nagtatanong ha. Kung meron na ba. Kasi may mga nagsasabi dito, Placido, may nagsasabing Luneta. Ano nga po, ano lang kami. Wala po tayo na July 20. Sino yung nagsabing Luneta? Nagkagulo-gulo na namin. Kaya nga po, para hindi po kayo malito, maghintay po tayo ng maghintay po tayo ng announcement dito. Magbibigay naman po sila rito ng announcement, no? So wala po tayong Luneta pero July 20 meron NCR tayo. Sige, titignan natin ha. Baka marami nga palang grupo, no? Ito pong grupo ng Maisog ay to be announced pa po, no? Titignan natin yung nagsabi ng Luneta kung anong grupo naman yun. I-announce po natin dito lahat kasi malay nyo, magsabay-sabay naman. Okay. Baka mamaya maghintay-hintay lang po kayo, no? Okay. Maririnig na naman ba natin yung pangako ni Pangulo? Mukhang marami na siya ipapangako. Naririnig ko na ngayon eh. Magkakaroon ng cable car, magkakaroon ng biyahe linking Ilog Pasig to Manila Bay. Pwede naman po talaga yung mga yun. Ang problema, niwala pa pong plano, pinagmamalaki na. Kasi nga walang may pagmalaki. Di ba? Ilang ospital lang ipapatayo. Imagine nyo, panay future tense ha. Pero yung pinangako noon, 1 million pa bahay, 20 pesos na bigas, wag na natin pag-usapan yan. At hindi na po kaya. Ano sabi sa pabahay? Walang pumapasok na pera eh. Yun na nga. Walang pumapasok na pera. Yung concert isisiring kay Digong. Good day, boss. Pati traffic eh. Traffic ngayon po siya. Di ba sabi ni Digong, by 2024, wala nang traffic? Bakit may traffic pa rin? Ng po pa. Lahat isisisi. Yung mga naman, followers, nga, kasalanan ni Digong niya. Pogo, kita niyo yung mga unang banat nila. Kanino ba panahon na approve yan? Di iba nyo lahat. Wala na kayong problema. Ayaw nga ipaban ni Martin eh. Yung kapalpakan ng BBM admin sa mga Duterte sinisisi, ganun basta mga walang nagagawa sa bansa talaga. Yan po mga dilawan ganyan eh. Si Cory walang nagawa. Sinisi niya lang si Pangulong Marcos noon. Yung tatay. Ganyan po talaga yung tendency. Pati po yung mga vlogger, ganun din eh. Panay sisi lang sa Duterte. Wala kayo may pagmalaki. Sabi ko nga yung difference ng pro-admin ng panahon ni Duterte. Pinagmamalaki namin yung nagawa ni Pangulong Duterte. Pinagtatanggol namin. Wag po kayo mag-alala. Kokolektahin ko po kung saan po magaganap yung mga rally na pre-zona. Para sasabihin po natin, si Placido Pilosopo, nagsabi na po na meron July 20 sa NCR, pero to be announced TBA. Kung saan po. No? Sir Badge, yung 76 na palpak na yan, magiging 100% sa loob ng isang taon. Mark my words. 76% po yan, pero yung mga kasunod po niyan bali 4% lang po ang 5% lang po yung nag-approve. No? 5% lang po yung nagsabi na approve sila. Kasi disapprove yung 76%. Pero meron pa pong nagsabi na 19% na undecided. Ibig sabihin, hindi nila alam kung nakakatugon ba si Pangulong Marcos o hindi. So 5% lang po yung nagsabi na natutugunan niya yung inflation. Kaya nga 4 to 5% na lang ang
Ibig sabihin yun, yung mga solid Marcos yun. Kahit na anong gawin ni Marcos, tama sa kanila. Shuni, yun lang tanong ko tungkol kay Asierto, di ka panipaniwala, parang scripted. Ito po mula po to sa press release ni Senator Bato. Para masagot po natin si Asierto. Hindi ko po alam kung ano yung sinasabi ni Asierto eh. Pero ito po ang katugunan ni Senator Bato. Senator Bato de la Rosa on drug link claims by dismissed Cap Eduardo Asierto in connection with the House Contempt Order versus Michael Yang. As far as I can remember, after receiving that information about Michael Yang's involvement in the Shabu laboratory that was raided in Davao City sometime 2002 from Colonel Asierto, I instructed him. So si Colonel Asierto pala, sa Colonel Asierto niya pala nalaman na may kaugnayan si Michael Yang dun sa ni-raid na Shabu Lab. 2002 po to. 2002. Okay. I instructed him, being the deputy director of PIDEG at that time, to validate the said info. And if validated, make subsequent operations against the subject. So inutusan niya bilang PNP chief si Asierto sa impormasyon niya na i-validate mo. Pag na-validate mo, gumawa ka ng kaukulang aksyon. Okay. But instead of working on his information, pero ano na nga yung Tagalog na, alam niya, instead na si Asierto ay tugunan niya yung inuuros ni Bato, ni General Bato at that time. He was busy trafficking multi-billion worth of drugs via the magnetic lifters that were seized at the customs warehouse that resulted to the issuance of alias warrant of arrest against him. Naintindihan nyo na. Imbis na trabahuhin niya yung inutos ni Bato na i-follow up niya kung totoo ba yung impormasyon na siya mismo yung nagsabi, salip na trabahuin niya, hindi niya tinabaho. Kasi busy dun sa, naalala niyo yun, naging issue yan sa Senado yung magnetic, yun po. Yun ang sinabi. Kaya nga, sabi, kaya nagkaroon ng warrant of arrest against him and former PIDEA Director Ismael Pajardo and the conviction of the Customs Intelligence Agent Jimmy Gaban. Now I understand why he is attending the House hearing via Zoom only. Di ba? At saka bakit po inaalaw yung Zoom? Bakit? Di ba yan yung request niya, no? Nung isasalang si dating Congressman Tebes, bakit nag-request siya ng Zoom pero hindi pumayag? Yan lang po ang pagkakaalam natin dyan, no? Kay Asierto. So, siya pala yung may kaso. Ayon dito kay Senator Bato sa droga. Naalala niyo yung magnetic na doon nilagay yung pinalusot sa customs. Boss Bas, nakakapagtaka. Yan lumang bigas na 29. Sabi nila mga 6 months na kaya na luma. 'Di ba sabi nila dati nagkukulang bigas natin dahil sa El Nino? So ibig sabihin tinago nila yan or hinold. Hindi ko rin po ma-reconcile. Kung bakit may mga luma bigas ang NFA. Kasi yung luma rin daw yung bigas na binenta nila ng 25 sa mga trader . Wala na tayong balita ron, di ba? Doon sa 25 pesos na bigas sa mga na binenta sa mga order. Di ba?
tahimik lang, makakalimutan din. Dehin Bukiki, malilimutan din yan. Boss Buds, magkano ba budget meal per person sa Sona? Hindi ko po alam kung magkano budget meal per person. Pero hindi po siya budget meal. Yun po ang matitiyak ko. Kasi po, 20 million eh. 20 million pesos ang budget dyan sa pagkain. Hindi po atin yan eh. GMA po yan. Baka kala nyo nag-imbento. Hindi tayo nag-imbento rito. Tess Renon, Boss Buds, bakit wala yatang kibo ang Makabayan Black sa 20 million na budget sa Sona? May comment rin ba si Abby at Cash Jarrett? Alam nyo po, sa Makabayan, takan-taka din ako eh. Ang Makabayan Black usually, lahat po ng gawin ng gobyerno. Kahit maganda at pangit, may komento sila. Ngayon lang po sila nananahimik eh. Nakakatawa nga eh. Talagang ayaw nilang ma-break yung unity nila ni Martin. 20 million, pagbigyan mo nyo na. Last Supper at Lamon. Grabe, no? Sa tindi po ng kahirapan, isa po sa problema natin ngayon, kagutuman. Boss Buds, tatakbo ba si Ka Eric sa Senado? Parang sa Congress po uli ang takbo niya. Party list. Oo nga pala, tahimik sila sa 20 million. Dami po nilang tahimik. Marami silang tahimik eh. Kaya nga sabi ko, lalo na yung mga dilawan. Di ba? Grabe, ano kaya pinakain sa dilawan? At ang lakas pa ng loob nila na kami ang tunay na oposisyon. Utot nyo. Una, hindi naman kayo pinagbabawalan maging oposisyon. Hindi nyo naman inyo yung pagiging oposisyon. Kami nga talagang bumabanat sa Marcos admin eh. Tapos ayaw nyo pa kaming oposisyon. Ano kami? Kung hindi kami oposisyon, ano kami? Mga engot talaga itong Makabayan ay mga dilawan at kakamping. Kaya kayo nalulusaw eh. Sila daw ang tunay na oposisyon. O kami, peke.